Sa previous episode, si Mimo ay isang batang palaging sinasaktan ng kanyang ama-amahan at lumaki siyang may trauma. Dahil sa pangyayari na natiling mabait si Mimo at tinutulungan ang mga taong inaapi, kaso lang sa isang pagkakataon ay bigla na lang silang nasummon sa ibang mundo. Ipinatawag sila para gawing bayani at inisa-isa silang sinalang para malaman ang kakayahan na taglay nila. Namangha ang Diyosa dahil sa marami ang malakas na kandidato ang kanilang nasummon. Puwera lang kay Mimo na nakita ng Diyosa na siya ay mahina at agad na itinaboy siya at iniwasan ng lahat, pati na ang taong niligtas ni Mimo ay sinabihan siyang walang silbi at mahina. At sa pagpapatuloy, sinabi niyang papatayin niya ang lalaking iyon at noon niya naisip na hindi siya ang bida sa kahit anong kwento at walang tutulong sa kanya kapag kailangan niya, kaya't ito ay patayan o mamatay na walang takas. Ang tanging magagawa niya ay gamitin ang kanyang mana sa labas ng kanyang status adjustments. Kung maubos ito ay wala na siyang magagawa kundi magpakamatay sa Minotaur kaso ayon sa sistema, hindi posible na ilapat ang parehong kakayahan sa isang target ng paulit-ulit. Kaya't nagpa siya ang batang lalaki na gumamit ng sleep spell para patulugin ang halimaw at pagkatapos ay nilason niya ito, iniisip na may iba pang limitasyon bukod sa hindi muling magagamit ang kakayahan at halos maubos na ang kanyang mana at kung hindi pa sapat iyon, isang legion na mabangis na mga ibon ang lumapit sa inabandonang bayani. Wala siyang ibang magawa kundi gamitin ang kanyang mana sa labas ng status para paralisahin ang bawat kalaban, na nagdulot ng pamamanhid sa kanyang katawan habang nauubos ang kanyang lakas. Sa likod ng mga ibon, nagbigay daan ang Minotaur para atakihin ang tao na patuloy na gumagamit ng kanyang estratehiya ng pag-paralyze sa mga target at sa kabila ng lahat, unti-unting naabot ng kanyang katawan ang limitasyon nito na nanginginig ang kanyang mga binti at nahihirapang tumayo. Sa kanyang huling hininga, tumayo siya ng may kahirapan hanggang sa ipahayag ng sistema na siya ay nag-level up, naganap na nagpanumbalik ng kanyang mana at nagtaas ng kanyang status adjustment. Dahil dito ay inakala niyang sapat na ang pagpatay sa ibon para siya'y mag-evolve at ngayon ay maaari na siyang lumaban muli, patuloy niyang ginamit ang pagpaparalisa at nakita niyang tumaas ang antas ng kakayahan na ito, hanggang sa kaya na nitong tamaan ang maraming target ng sabay-sabay. Nang naramdaman niyang mas may kumpiyansa na siya, pinaparalisa niya ang lahat ng kalaban at naisip na ang Diyosa lamang ang hindi naaapektuhan ng kapangyarihang ito, dahil sa ngayon ay nagawa niyang depensahan ang kanyang sarili. Ngunit napansin niya na may limitasyon sa distansya ang pagpataw ng status conditions, kaya't hindi niya maaabot ang mga kalaban na nasa malayo kaya't naglakad siya sa pagitan ng mga naparalisa at nilason ng mga nilalang isa-isa. Sa puntong ito, nakita niyang ang kanyang mga kalaban ay mga naglalakad na mga experience points at umabot na sa puntong ang kanyang kapangyarihan ay umunlad na kaya't kumikilos na siya ng komportable sa harap ng panganib. Ang kanyang mga stats ay nadoble dahil sa kanyang level at ang malaking dami ng mana na nakuha niya ay nagbigay ng impresyon na posible siyang makalabas ng nabubuhay, habang namamatay ang mga nilason na halimaw at patuloy na nag-level up si Mimo. Umaabot ng halos level 400 na may dagat ng mana na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Habang nag-level up, pinatulog ng batang lalaki ang mga kalaban gamit ang kanyang sleep ability na umabot sa level 500 sa paglipas ng panahon. Sa sandaling iyon ang mga halimaw na umaatake sa kanya ay tumalikod at nagsimulang tumakbo. Matapos maalis ang banta ay naglakad siya sa mga nasirang lugar sa paghahanap ng kagamitan na maaaring magamit. Wala siyang nahanap na masyadong kapakipakinabang sa tambak ng mga patay, ngunit wala siyang oras para maghinagpis. Kailangan niyang makahanap ng pagkain at tubig upang mabuhay sa gitna ng walang katapusang mga hanay ng madilim na kailaliman. Nagmakaawa si Mimo para sa pagkain kahit kanino na maaaring naruroon at kahit na alam niyang walang tao roon upang tumulong sa kanya. Siya ay sobrang gutom na nagsimula na niyang makita ang mga Minotaur bilang mga baka na handang katayin at kainin. Nang mawala na ang lason ay sinubukan ni Mimo na balatan ang hayop ngunit napakatibay ng bangkay nito. Dahil dito ay tinanggal niya ang mata ng nilalang at kinagat ito, ngunit ang asido sa loob nito ay nagpaluwas sa kanya at habang nakahiga sa mga bangkay ng halimaw, napagnilayan niya na ang lugar na ito ay ganap na dinisenyo upang walang sino mang makaligtas. Bigla niyang napansin na ang lilang bahagi ng kristal sa kanyang bag ay lumalaki at ang timbang nito ay biglang naging mabigat. Binuksan ni Mimo ang bag at nakakita ng nakapak na karne at soda, agad niyang iniinom ang likido nang walang tanong kung saan ito nanggaling. Talagang ito ang pinakamainam na pagkain na natikman niya sa kanyang buhay,
hindi dahil sa lasa kundi dahil sa pangangailangan at di alam ni Mimo kung ano talaga ang mga kulay sa kanyang bago kung magpoproduce ito ng pagkain muli, ngunit alinman sa dalawa ang natatanging item na iyon ay hindi dapat pabayaan. Habang dumadaan ang mga araw, nasasanay na ang binata sa mga nasirang lugar at ang mga dosenang halimaw sa piitan ay makikitang naparalisa at nalason, bumabagsak isa-isa sa lupa nang wala ng buhay. Sa pagmamasid sa tagpo na iyon, naghinagpis si Mimo sa mga nakakakilabot na gawain na kanyang nagawa sa ilalim ng mga pangyayaring iyon, na parang sumisigaw ang kanyang kaluluwa para sa pagkatao sa gitna ng impyernong iyon habang patuloy na tumataas ang kanyang level. Siya ay umiyak at nagtanong kung bakit siya naroroon at bilang bata, nagtanong si Mimo ng mga katulad na tanong at ang kanyang ama ay hindi isang minor subalit lang nagbigay takot ito sa mata ng batang Mimo, kaya tila mas nakakatakot pa ito kaysa sa mabangis na mga ibon na sinusubukan na patayin siya araw-araw sa ruin ng discard. Mula noon ay alam na niya na kailangan niyang patayin ang kanyang ama kung ayaw niyang siya ang mapatay, hanggang isang araw ay inaabot ng kanyang mga tiyuhin ang kanilang mga kamay sa batang lalaki. Binigyan siya ng init ng isang pamilya. Tinuruan nila si Mimo na maging mabait at magkaroon ng empathy sa nararamdaman ng iba, at ang pagpapalaki na ito ay nagpalagay sa bata na natutunan niyang maging tulad nila at gayunpaman, habang tinitingnan ang pagkawasak sa paligid niya ay wala siyang naramdaman kahit na sa pagkuha ng mga buhay na kinuha niya. Ang kawalan ng takot sa pagpatay ay nagbigay sa kanya ng takot sa kanyang sarili na walang magagawa, lalo na sa ruin ng discard at tulad ng sinasabi ng kanyang kapatid ay kailangan tanggapin ng isang tao kung sino sila at sa isipang ito, ang ipinagtabuyang bayani ngayon ay naglakad bilang ang bagong Mimori Toka. Habang lumipas ang mga araw sa kanyang mahabang paglalakbay, natagpuan ng binata ang isang kuweba na may natatanging kapaligiran kung saan may pintuang may talisman na may asol na kristal. Ang kulay nito ay nagpapaalala sa kanya ng mana kaya't pinaglanan niya ito ng enerhiya ng mana. Pumasok sa isang silid kung saan may mag-asawang matagal nang namatay ngunit walang senyales ng pakikipaglaban, tanggap lang nila ang kanilang kamatayan habang magkahawak kamay. Nagbigay galang si Mimo sa mga patay at binuksan ang bag sa tabi nila, natuklasan ang maraming mahalagang bato at sa paglalakad sa teritoryong iyon, narating ni Mimo ang ika-25 na bulwagan na nangangailangan ng napakalaking halaga ng mana upang mabuksan. Sa loob ang isa pang bayani na itinapon ay naging mga buto na dahil sa pagdaan ng panahon, at ang punit sa katawan ng namatay ay nagpaisip sa batang lalaki na ito ang fatal wound na nagdulot ng kanyang kamatayan. Sa mga gamit ng namatay, may isang liham na nakasulat sa wika ng mundong ito kaso sa sorpresa ni Mimo ay nababasa niya ito at ayon sa mga sulat, ang lalaking ito ay si Anjan Bard na kilala bilang Great Sage subalit mas kilala sa kanyang dating palayaw na Dark Hero. Sa sandaling iyon ay naalala ni Mimo ang sinabi ng Diyosa na si Yasutomo Hero ay nagising na may kapangyarihang katumbas ng Dark Hero, ang pinakamakapangyarihan sa lahat at ayon kay Angel, sa pilitan siyang ipinadala sa mga ruwang ito ng Diyosa na si Vicious dahil hindi na siya kailangan. Sa liham na ito ay humingi siya ng pabor sa kung sinong tao ang makakakita ng kanyang katawan na kunin ang isang bagay na pilit niyang dinala doon, sa mga salita ng Sage. Ang hukbo ng demonyo ay masama ngunit ang kasamaan nito ay walang katapat sa kasamaan ng Diyosa na si Vicious. Hindi alam ni Mimo kung gaano kalayo ang pagkakaibang ito mula sa Diyosa na iyon, ngunit ang galit na nararamdaman niya para sa kanya ay nagdudulot ng halo-halong pakiramdam sa pagitan ng pangangailangan para sa hustisya at paghihiganti, parang banggaan ng kasamaan laban sa kasamaan. Kabilang sa mga gamit ng bangkay ang kompletong akda ng Forbidden Arts kung saan nakalarawan ang mga recipe para sa mga potion at mga mahiwagang kagamitan sa mga lumang pahina, karagdagan pa ay mayroong isang scroll ng Forbidden Magic na may mga simbolong hindi maipaliwanag ni Mimo subalit maaaring magamit sa hinaharap. Sa pagbukas ng libro, nababasa ni Mimo ang pariralang Beware of the Soul Devourer, na siyang pumatay sa lahat ng iba pa at habang naglalakad sa madilim na mga eskinita, pinarangalan ng binata ang mga patay na nakakalat sa lupa na parang sinusubukan na manatiling matino o marahil ay bawiin ang bahagi ng pagkatao na inakala niyang nawasak na niya. Sa tuktok ng isang hagdanan sa unahan, nakakita siya ng isang pintuang nangangailangan ng isang bagay upang mabuksan at sa pag-asang ito ay magdadala sa kanya sa ibabaw, sinimulan ng nakalimutang bayani na hanapin ang bagay na iyon kung ano man ito. Naisip niya sa sarili na kahit ang Dark Hero, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundong ito ay hindi kayang harapin ang Soul Devourer,
ngunit naniniwala si Mimo na umabot na siya sa puntong kaya niyang subukan ang kanyang kapalaran. Sa dulo ng isang hallway ay may isang mukha na nakaukit sa pader, sa noon ng ulo na iyon ay isang bagay na maaaring kailanganin niya at inakala niyang maaaring iyon ang Soul Devourer kaya't nagpakita siya ng intensyon na mabilis na mag-imbok ng ilang kakayahan, kaso nagulat siya sa isang absorption na reaksyon na isang sinag ng enerhiya na nagbigay sugat sa kanyang kamay. Lumilitaw na ang sinag na ito ay na-activate kapag ang target ay nagpapakita ng intensyon na umatake. Bukod pa rito ang mukha ay hindi maaabot ng kanyang mahika kaya marahil mas mabuti pang mag-evolve pa bago harapin ang bagay na ito. Gayunpaman, ang estruktura ay humiwalay sa pader at nagpakita ng sarili bilang isang nilalang na may sariling buhay, na maaaring magpahiwatig ng klasik na senaryo ng patayan o mamatay para sa ipinagtabuyang bayani. Sa labas ay may isang babaeng dumating sa ruin ng discard at lumapit sa pasukan. Hindi nagduda si Mimo na ang isang nilalang ng ganitong antas ay hindi alam ang kanyang presensya doon kaya't kailangan niyang manatiling alerto hanggat maaari. Di nagtagal ang Soul Devourer ay naglabas ng isang malagkit na substansya na nagbigay buhay sa mga halimaw na nabuo mula sa nakakasuklam na latak. Isang araw ang mga halimaw na ito ay mga itinapong tao sa ruin na ito at ang kanilang mga mukha ay katulad pa rin ng noong sila ay pinatay ng halimaw na entidad, ang kanilang huling ekspresyon bago mamatay. Palaisipan sa batang lalaki ang reaksyon niya sa kakaibang tanawing ito, kaya't ngumiti ang Soul Devourer na naglabas ng hindi maipaliwanag na tunog na halos magpatuloy sa tao sa kabaliwan. Pinapatulog ni Mimo ang mga halimaw sa harap niya at sinubukan na malalason sila kaso may nagpipigil sa kanya na gawin iyon. Ito ay ang pakiramdam ng empatiya na nananatili pa rin sa kanya dahil kahit napatay na sila, ang mukha ng tao sa paghihirap ay nagdulot ng takot at pag-alinlangan. Sa muli ang batang lalaki ay lumuhan ng kawalan ng pag-asa at ang Soul Devourer ay nagpakasasa sa pagkaalam ng kanyang intensyon. Lalong maraming halimaw ang inilabas mula sa malevolent entity, na nagpaawa kay Mimo para sa kanyang sarili at di magawang masaktan ang mga nakikita niyang tao at sa mata ng demonyo. Ang ekspresyon ng kasiyahan ay kumalat sa buong mukha nito na kumakalat ang aura sa rurok ng emosyon. Dahil dito ay naramdaman ni Mimo na ang kalaban ay naging kampante. Kaya't nagpasya siyang paralisahin ang Devourer na gumawa ng isang fatal na pagkakamali na tanging ang pinakamakapangyarihang mga nilalang lamang ang nagagawa, masyadong kumpiyansa sa kanilang immortalidad. Ayon kay Mimo, ang katiyakan ng tagumpay ay nagbunga ng kanyang pinakamasamang kalaban at ito ang labis na kumpiyansa, matapos kumbansihin ang demonyo sa kanyang desperado na pagganap, hindi inasahan ng batang lalaki na magkakaroon siya ng mas magandang pagtatanghal. Pagkatapos ng lahat, taon at taon na ng pagtatangkang maging normal at pagpapanggap na maging isang taong hindi siya talaga, maaaring niloko ni Mimo ang kanyang sarili at inisip sa isang punto na siya ay tulad ng iba kaso hindi nito binago ang katotohanan na mula pa noong simula, lahat ng kanyang ginagawa ay isang hindi kanais-nais na pagtatanghal ngunit kinakailangan upang mabuhay sa lipunan. Sa paglipas ng mga taon ay nakalimutan niya kung sino talaga siya. Ngunit ibinalik ng ruin ng discard ang tunay na Mimo at sa sinabi nito ay nilason niya ang Soul Devourer, tinutugon ang dugo ng dugo gaya ng nararapat. Matapos itapon sa lugar na ito dahil sa kahinaan at matapos kutsain, natagpuan ng batang lalaki sa galit ang lakas na kinakailangan para sa kanyang kaligtasan, sa huli ang isang batang itinapon na parang basura ay nagawang mapabagsak ang Panginoon ng impyernong ito. Ayon kay Mimo ay isang nakakahiyang wakas ito para sa Soul Devourer, samantala ay sinubukan ng demonyo na labanan ang pagka-paralyzed kaso ang paglaban ay nagdulot lamang ng karagdagang pinsala at ang kulay asul na dugo ng mga nilalang ay dumadaloy mula sa mga mata, habang ang lason ay dumadaloy sa mga ugat ng demonyo. Ang Devourer ay naubos hanggang sa lumitaw ang mga pagkasira sa mabigat na estruktura ng kanyang katawan, sa ganoon ay namatay ang entidad at pinalaya ang mga kaluluwa na nakulong sa kailaliman. Nagpasalamat ang mga espiritu sa binata sa kanyang nagawa at kasama sa kanila ang mag-asawang natagpuan ni Mimo sa isa sa mga lihim na silid, at ang panghuli na si Anjan Bard at ito ang Great Sage, ay personal na humiling kay Ma'am Ori na talunin ang Diyosa na si Vicious. Pagkatapos ng maikling pagkikita, kinuha ni Mimo ang mata ng Devourer at inilagay ito sa pintuan na nagdudulot palabas ng ruin. Bago umalis magpakailanman ay nagpaalam siya sa lugar na gumising sa kanyang tunay na sarili. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.